pa, dali gamay, atubangan. Kamu yang dili kani sila pwede na sila muhawa. Kamu kay bago mo mo. So gusto na mo makitaan. Ani gusto mo mailan as atubangan mo, patubangan mo, ay kaulo, ay kaulo. Napapa mo bro. Botong mo siya. Tawad mo rin. Tapos mo ka dero kay botong mo. Ang pangalan sa inyo sir? Ha? Wala sa review ron? Naka-review ko sunod to ka isa. Batch nila, siya to nga batch. Ila Jorel. Alam mo, kay Lagor. Picture niya ba, Jorel? Wala. Okay. So, pwede na magsugod. Ano ko nila? Hindi mo gataw, katawa na ginaw. Ako ba katawa na ginaw? Ay, dali. Okay, good morning sa tanan. So, good morning sa Zoom. First of all, before tayo mag-start, gusto na ako makakuta na kinsa ang sure na mo pasa sa board exam? Kinsa ang sure na mo pasa sa board exam? Kinsa ang sure na mo pasa sa board exam? So, makita na ako nag-raise sila ganito. Ang purpose na nag-question ko na is, kung karon pa lang daan, dili mo sure mapasa mo sa board exam, ayan mo kapila ng review. Kay sa sugod pa lang, wala may confidence mo mapasa mo, napa mo dire, di ba? So, mag-start na always sa inyong sarili. Dapat, dili mo magsalig sa inyong ginabasa, kay dili mo na matsambahan mga intermente, gid. Na may swerte ang board exam, may swerte. So, sa sugod pa lang, sa inyong sarili at panandaan, dapat, ready mo, sure mo na, wala yung marami sa board exam, ha? Wala yung ma-ready. Kasi nag-iisip mo ba na, puta, nagsabi na ko, wala yung bad words ko. What, dili lagi yung record. Ah, sorry. Di ba, sama, basa-basa mo drive back. Kung 100 pa, sure pass na si Kubay. Dili ganyan na. Wala lagi ma-ready sa board exam. Wala lagi ma-ready. Patsambahay, gina patsambahay. Ha? Ito lang. So, karon today, discuss na ako basically is magmatic and hydrothermal deposits. And tanan siya, porphyry copper, epithermal, VMS, and skarn. If you want na, kung tanong ninyo kaya pa sa time, is ito na to touch ang Carlin. Carlin, pero dito ko sure kung kailangan niya siya kay, usually sa mga board exam, mga sikat naman sa Pilipinas, di ba? So, kapag yung kailangan ninyo, if ever naman, based ako na ibataan, from the previous reviews, na may lectures about porphyry and epithermal, di ba? Kaming successive na siya. So if ever na may familiar na mo, yun sa lang na to sa mga dili pa familiar. Pero if ever na, para sa, I mean, ang concept is clear na kayo for everybody, hindi na napaiwi sa tong time, i-practice makaproceed to sa next. Okay? Clear ta? Kani sila, aside sa noise to, kani sila ng mga tao, kay nagkita na yan I mean, naging students na ko sila sa same subject. So sa inyo people, if ever familiar sa inyo ang questions na ako, or na may familiar na natudlo na ako sa inyo, never ever answer. Ano man. Ginawalaan niyo sila opportunity mag-learn. So always, kung kabalo mo sa answers, naghanap ng chance to mga wala kabalo para sa maka-learn sila. Okay? Kung mo sa media, yana ibabuan mo kayo. Siguro yung ba? Sige. Okay. So, before tayo mag-proceed, mag-ask sa sa sarili, di ba? Kung saan ang ore deposits. So, ang ore deposit is basically kung unsa ang mamina nato, regardless, ang mga sa economic geology, di ba? And ay part na economics, na part na geology. So, question, let's say nakaka-deposit type na let's say 20 grams per ton na gold. Then, sa 20 grams per ton na gold, ang price sa gold kay 5 pesos per ounce, grams per ton. Ang yung presyo. Saan niya, economically viable siya or dili? Namoy 20 grams, di ba? Tataas na kayo ng 20 grams, di ba? Kaya ang cut-off grams sa AMSI or sa Lepanto, 1.5 grams per ton gold, mamina na, mapakaon na nila sa mill. So karon kung naka 20 grams per ton na gold, tapos very low ang price sa gold,
Paano niyo, mamina siya or dili? Siyempre, dili, gawin ito. Umo. Siyempre, dili siya. So basically, nakakapatay mo sa always economics and sociology. So, karon dire, ang ore down na ore is a rock that may be, is hoped to be, will, is, or has been mined. So basically, ayun yung kalimti. Pag naamo sa economic geology, another portion that is 50% science and 50% business. So always remember that, people. Okay? Next ko. Next akong sarili. So, one of the commodities na by definition sa ore deposits, metals, gemstones, limestones, building stones, coal, oil, and so for this subject or for this topic, mag-focus ito sa metals. So if ever, paspas kayo ko sa inyo, please, ina ko ninyo kay, paspas ko magstorya. Okay? So also naman nag-constitute sa isa ka ore deposit. First is made up of one or more ore bodies, reserves and reserves, open pit, underground mine, or both. So ang question is, kung saan ka makaingon na one or more ang ore body? Kung saan ka deposit type? Sa pangalan mo? Nakalimit kasi yung pangalan. Sa pangalan mo? Ha? Sudah to. Ha? Angga. Ay, kaulo. Leia? Kasi tanongin mo ang mga deposit type na maka-come up kag more ore bodies. Dili lang siya. Familiar mo sa ore body? Tanan, everybody. Familiar mo? Okay. Kung saan ka maka-come up og daghan na ore body? Porphyry copper, basically. Anong porphyry copper man? Sige. So tama siya. Ang another deposit type na pwede natin i-consider as porphyry copper nga naman. Ano ba ang porphyry copper kay? Ano naman dyan? Dali, may balaan ba? Yaw, fix ka. Ano man? Okay. Sige, so basically to simplify things, ang porphyry copper deposit is what? Related sa? Pangit yung agi. Related sa what? Ang porphyry copper, sa man? Related sa unsa? Ha? Ha? Magma. O sa result sa magma? Eh, siyempre intrusives, di ba? Use sa ito eh. So ang intrusives, kabalo ka ng intrusives, hindi siya basically, mura siya ka ng common lang na ginapakita sa mga schematic diagram na ingana lang, di ba? Iba nga lang usually ang porphyry copper na models, di ba? Ang intrusive na to, nag-aana siya, o ba, nagaliko ka na, ingani ang reality sa life, guys. Ay, uban rin mo, ana. So karon, if nakakay succeeding na, or example, intrusive bodies na mineralized, kasi porphyry copper, example, morning number 1, morning number 2, morning number 3, then you create several na what? Ore bodies. And that's yung concept. So always remember na ang inyong deposit type is always related sa inyong, ayun din yung kalimti yung science. So mo nang isa ka concept na daghan of ore bodies. Ang epithermal deposit, daghan siya na ore body or dili? Epithermal. Daghan or dili? Di pangalan mo? Wala mo board exam? Di pangalan mo? Ha? J? Ang epithermal ba? Daghan siya na ore body or dili? Ganun dili man. Mga yung feel sa mong heart. Ganun dili man. Ha? Feeling na nimo. Feeling na nimo. So, tama yung feeling. Ang usually, ang epithermal deposits, dili kayo siya ingana makayon ka na daghan siya na ore bodies for the very simple reason na, unsa man, structurally controlled siya. Diba ang structure is, diba, isa lang siya ka-length na taas kayo. Diba, let's say, nakaka-structure na northeast trending, tapos nakaka mga shears in between. Tapos kani siya tanan is basically just your one ore body. Ano sa makabalo na pagpapay na ang fault? Pagpatay ng fault, kaya makabalo mo na, patay na ka. Ang saban, pa sa mga kabalo. Ikaw, si pangalan mo ba? Ha? Ronan? O sa makabalo na patay ng fault ba? Displacement? Hindi siya necessary true. So what if, taas na siya ng ore body, then nakakayo displacement dari. Namatay siya, wala. Siyempre wala, diba?
So, sa mga key features na makainin ka na displays mo. O, man namin. Salamat sa tanan. Sige na sa mag-add to. Ay. Sige. So, sa man sa na-apply siya. Sa ano mo? Alteration? Sige. Ito pa. Pabasa lang ko yung clouds ba eh. Ikaw, kasi katapa din mo ba eh? Ano yung pangalan mo? Ha? Oshi? Ito yung pangalan. Oshi. Hindi, ang galing mo. Hina siya. Sa pato ka makapagpapatay na ang mga usa. Basic kayo eh. Kabalo ka, pamilya mo ano eh. Sa structure siya na unsa, na picture. Crystals? Always remember na pag crystals is basically related siya sa fluid or sa magma. So, pag mamatay ng fault, pag makita niyo na picture. Horse tail. Horse tail. Pamilya mo sa horse tail, dili? Usually, ang faults is, let's say, na may ingani na fault, di ba? Taas na fault. Usually, sa end sa fault, na siya yung mga ingani na picture. Morning na tawag natin ng mga horse tails. Horse tail. Ikog sa kabayo. Horse tail. So usually, pag makakita na mo ng mga horse tail pictures, maka-interpret mo na at some point, patay na ang inyong fault. O siya na ang end sa inyong fault. Okay? Sige. Feeling ako, wait lang ah. Iskanan ako niya. Feeling ako. Pwede mo ba ito tabi? Sige. Kani, importante lang ni. Di ba kabalibanta na ang, let's say, porphyry copper, epithermal, VMS, skarn, kaolin, sa yung gusto ng mga deposit sa kalibutan, na siya tinatawag na schematic model, di ba? A schematic model, always siya tama or always siya mali? Ha? Neither. Hindi pa nga nga niya. Ha? Ha? Gift? Ang schematic model, ano mo gift, tama siya or mali? Kasi model sa porphyry copper ni Silito, tama siya or mali? Tama. Siyempre, tama gito kay Silito. Ngayon naman, kaya mo itong iskulaan. Ang problema na ito karon is, applicable ba tanan deposit or ang tanan schematic model sa imong deposit? Siyempre, dili. So always remember na ang schematic models na published kapag kay Silito, kay Hedenquist, kay Gilbert and Lowell, kanatanan, is just the summary of what they saw. It's not the reality pag naamo sa field. Always remember that. So problema mo sa mga geologists, dili lang siya accurate sa fresh graduates, tanan, in general geologists, maski mga tigulang na geologists, is pag nakita na model ni Silito, o kaya mga models na accepted by the scientific community, automatic, bina-insert nila ang ilang deposit type dito. Example, sa model ni Silito, nakita na potassic alteration, tama. Potassic alteration. Ngayon sa amuang area, wala potassic. Sa amuang ginatrabahoan karon, wala potassic. Kung saan ito po, so wala na, dinami mo ito, wala. Marami. Siyempre, dili. Now, ito yung sabihan nyo science, nga nung walang potassic alteration. Dito i-explain ako nga nung walang potassic, pero hindi siya always entirely true. Always lang ibutang sa iyong mind. Naman guide, pero ayaw siya ng immortal basis. Okay, clear ta? Okay. So for today, ang topic lang natin is porphyry copper lang. Feeling ako, bukat sa kung tanan na ito ang discuss ba. So porphyry copper, maganda pinaka taas. Then masunod ang epithermal deposits, VMS, and skarn. Okay. So natin tawag na key aspects in mineral deposits. Kaning 5, mo ni ang kumbaga kung nagaluto mo sorry, pagkaon mo ikaw sa ano. Telo ko na. Wala ba yung pangalan? Kasi pangalan. Kasi pangalan? Sam. Tama. Gusto na yun siya. Okay, si Sam. Bulalo daw yung favorite na food. So, may magaling ang bulalo na walay baka, bulalo na walay sabaw, bulalo na walay, mais ang bulalo. Mais or anything. So, ang concept lang ano niya is, maskin pa na dapat kaming lithology, structures, permeability, and porosity, metal, body, and fluids, kung siya na-combine into one. Doon siya pwede na wala ang isa. Example, namin lithology, money surface, namin diorite,
Tapos, namoy structure. Namoy normal fault. So, pag namoy fault, automatic namoy permeability and porosity, di ba? Tapos, namoy fluid ng sulod. Pero, wala mo metal budget. Tangan ninyo, maka-create mo or deposit or dili. Example, namoy bato, namoy metal budget, tapos namoy fluid pero wala mo structure. Maka-create mo metal or deposit or dili. Siyempre, dili. So, kanina 5, mo yung pinaka-key aspects sa imuha mineral deposit to form. So, dapat na may lithology, na structure, na permeability and porosity, metal budget, and syempre fluids. Clear ta? Okay. So, just recently, natin may tawag na vapor deposit model. Syempre, nakarelate siya sa plate tectonics. So, una mga dula siya binarelate sa plate tectonics. Galing naman siya natungkol sa divergence, mga pero hindi siya about plate tectonics, about magmatism. So, karon may accepted science na ang deposit na to, ang copper and gold, is deposited siya through plate tectonics. So, kami naman, familiar sa plate tectonics? Oh, atik. Pinakod sila mga balo. Sabi mo, sa plate tectonics, sabi diba, subduction, very simple, divergence, and everything. So, kung saan napansin niya doon na model, o doon na schematic diagram, asa related yung epithermal gold and porphyry copper? Asa related? Ha? Sa? Asa related? Subduction. So, kung makapansin ninyo, kung asa nag-subduct ang inyong plates, automatic, makakreate mong porphyry copper systems and epithermal gold. Ang question kayo is nga no? Ano makakreate siya porphyry copper and epithermal sa subduction? Ano man? Magma. Oh, very good children. For example, na may subducting slab, then na may subduction na naginasubduct ka niya, at 90 to 110 kilometers, mga sa imong subducting slab, mag-melt. Tama. Kaya pag melt sa imong subducting slab, maka-create siya og which creates your magmatic chamber. So always remember na ang mga models magudapos sa world, kaya na kay magmatic chamber dire, automatic imong deposit na dire. Dili siya entirely true. Nga naman, kaya imong magmatic chamber, dapat moagi siya successive chambers para matransport ang imuhang or deposit. Dili lang siya isa ka magmatic chamber pag subduct, magmatic chamber, dili siya nga naka-simple. So successive siya, daghan siya na magmatic chambers para maka-create ka og or deposit. Okay? Nganong importante siya? Nga importante na daghan kay magmatic chambers? Evolution, nga naman, nga importante gyapon siya. Tama. Pero nga importante siya? Na? Nakakonsentrate yung metal budget. Pero ang ang pinaka-importante dira. Let's say na kay mafic magma. Ang sa'yo form sa mafic magma. Ikaw, ang sa'yo form sa mafic magma. Ay, nakurutan. Sorry. Kurutan ka. Ang sa'yo form sa mafic magma. Ha? Familiar? Ang sa'yo form sa mafic magma. Mafic magma? Basalt. Ano pa? Oh. So, karon ang question is, pag imong magma mafic, maka-create or deposits or dili? Ngayon, dili man. Wala eh? Sure. Silika good. Nga naman, sige. Tama mo. Pero nga nung importante kayo na dapat dili mafic, dapat intermediate ang inyong rock. Silica content? Sure? Ha? Sulfides? Sure? Ang pinaka-importante dara children kay ang water. Nga naman. Ang inyong intermediate rocks, kasi mga, di ba, kasi may isa sa bato. Definition sa bato, para makreate kag bato. Oh, so basically, minerals plus minerals equals rock. So, kung saan mga minerals na nasa intermediate rocks? Quartz, sludge, ano pa? Thornblende, biotite,
pyroxene and everything. Dito sa kanila mga mineral, kung saan ang pinaka-key mineral dito? Aha, Yusay, tama mo. Jo, what's up? Lads? Kaya po, ay, sa ninyo. Trip kayo mo. Pyroxene? Hornblende. Ano, importante kayang hornblende? Kay hydrous ang hornblende. So pag ang hornblende hydrous, ang imong hornblende is hydrous siya. So pag hydrous imong mineral, pwede siya mahimong medium to carrier metal budget. Always remember, pag namasking pa na may metal budget, kung wala mo carry sa useless weapon siya, di ba? So imagine lang yun, na may kwarta. Wala mo armored van, o magkuha sa kwarta ninyo. Okay, sense niya, di ba? Kailangan nyo niya permi og medium or light gun to carry your metal budget. Always remember that. More na usually, pag ore deposits, intermediate ang imong rocks, dili siya mafic. Usually, felsic, panagsa na kayo, kung continental na mga regime. Pero sa Philippines, rare yung gaya na mga kita ka mafic. Hindi dire, wala. Okay? Tapos, kung papansin ninyo dire, ngayon ang low filtration, explain ako ngayon eh. Anong wala, hindi siya part sa imuhang subduction zones. Ano naman? Okay? Kaya ma-form yung low sulfidation sa divergent boundaries. So always remember that. Porphyry copper, high sulfidation, intermediate sulfidation, ma-form sila sa subduction setting. Ang imong low sulfidation, ma-form sila sa divergent. Okay? Clear? Ay, bugot na mo. Tarong ba? Okay, tarong mo na so far. Saan ko na explain? Or haba kayo sa paspas. Pwede na muli. Ha? Sige. So, pansin ninyo, common ka na sa kalibutan, no? So, mga tawag nito na Pacific Ring of Fire. So, pansin ninyo, ang subducting slab, mag-create ng magma, kasi mag-create sa taas. Ha? Arc, kasi may picture sa arc na mag-create volcanoes. So, karon, for example, isa ka exploration geologist, always, example, si Sam, wato siya, Sam, ato ito sa Digos, Digos, imagine, wala yung volcano sa Digos, historical volcano sa Digos. Mag-explore na po ito, dili. Example lang, ngayon dili man, kay mo nang dili ka pwede what if, kaya what if nimo time, money, resources. Di ba? So dapat isipon din mo siya as easy as possible. Let's say exploration geologist ka. Tapos kabalo ka ng areas walay history sa mineral deposits, walay volcano. Pero madali ka mo adto. Mag-exploration geologist, always remember to find volcanic centers. Always remember pag exploration geologist yung gusto sa iyong kinabuhi, exploration geologist mo, always find volcanic centers. Okay? So mga na napasin ninyo, kung asa ang Pacific Ring of Fire, naadari usually ang mga minahan. Di ba? Naadari ang El Salvador sa Chile. Kan kayo. Sa Japan, napo din ang Japan. Kanita na Australia, tanan ni siya is related sa porphyry kay naadari ang mga subduction zones or yung mga volcanic centers. Okay. So, kani ang dili man next. So, mga deposit type na makita sa Philippines. Ang question karon is, kung sa mga key features sa Philippines na naka-relate dito ang imong ore deposits? Number one. Ha? Ha? Fault related. Isa na fault? Philippine Fault Zone. Second is, trends or mga subducting slab. Sige. So, ang question ako karon is, if related naman sa trenches o sa nanong wala mineralization diri sa ni pangalan diri? Sierra Madre ba diri? Northern Sierra Madre. Madre, sa Northern Sierra Madre. Nanong wala mineralization diri? Nay? Nay trough? Ang trough, o sa'yo sa trough? Inactive na subduction or trench, di ba? So kung naka-trench, kasi inactive siya,
Di ba pwede na mga possibility to create or deposits? Ha? Wala source sa water? Ano wala source sa water? Wala ba ba? Ha? Siguro nyo? Taas mo kayo na bukid. Nga naman. Nga naman. Tama ka. Doon na kayo ka. Ha? Cold na? Ay, ha? Tiguang? Actually, ang answer is young na kayo siya. Katong time na pasugod pa lang siya mag-subduct, namatay siya. So, mga na pagkamatay niya, natin niya tawag diba sa GOP ninyo na flipping of subduction. Nag-flip of subduction. Kasi baldo ng subduction. Nag-flip lang padulong dari ang imong subduction. Mas active na dari mo nang mas the kind of mineralization dira. For example, Lepanto, Felix, and everything. Another, ganun pakita natin siya. Ipakita niya sa Elias niya. Wala. Subang. Wala. Wala. Okay. So kung mapasin nyo dire, nag-subduct na isang South China Sea na Oceanic Crust. Then sa imong Northern Cordillera, daga, minahal na nakadara. Ang question karon kay unsay unsay tago ni siguro sa Cagayan Valley Basin. Kaya ka nasa nga. Unsay role ani? Unsay? Back arc or sige tawag nga ana, intra-arc rifting. Sa pa sa intra-arc rifting. Kung naka sa ducting slab, morning arc, isabdak siya, pero cut spot ba? Naka intra-arc rifting, mag-rift imong arc in between. So, importante ang intra-arc rifting, nga naman, siya ang mag-cause na mag-create of structures within your subduction, di ba? So, as you can see, ang kaning Cagayan Valley Basin, naadari ang mga fault zones niya. So, kato ng mga fault zones, siya karon ang mahimong pathways para i-deposit imong fluid. Karon, ang isa pa pinaka-importante ani is, dire, kani sa dire nga part, kung saan naminahan ang naadra. Tama ka. Ocean, Runruno, Oceana, di ba? Pamilyar mo? Kung saan ang type of deposit ang Oceana o Runruno? Alkaline na mga porphyry copper. So, ang question ako karon is, kung imagine mo mga Pilipinas, oceanic, kung saan ka magka-alkaline rocks? Ha? Taas ang pH? Kung sa key feature sa alkaline rocks? Dapat, ha? Ha? Dili. Dapat, sa na bato yung makita. Dapat, felsic. Di ba? Kaya di ba, kung alkaline ka, dapat felsic yung makita. Karon, naman ka sa oceanic setting, nag-expect ng felsic or wala? Wala. So, paunsa ka naka-form mag-alkaline karon ng mga porphyry copper. Kaya mga bato ba dito, cyanite, dolerite, mga putik ka. Ano wala, putik ka naman. So nga naman, paunsa ka naka-form? Huwag ka na yan. Nga naman. Tama ka. Winston, ay Winslet. Nabasa na ko yung clouds. Ang yun yung Winslet daw, ito nga, sounds na ako. Ayun siya, natagayatawag na BAVD or back arc variation diagram. Ang back arc variation diagram, pwede din ako spelling taas, sorry. Naman kibo. Ang back arc variation diagram is, if namoy surface, then namoy subducting slab, ang first na form ng mga magma or melt kay, tawag na, example, matic chamber, ano na to? Gina-judge ko ninyo. Ang first form is mga tulitic na magma. Ano ba sabi sa tulitic na magma? Ayun na kayo, mystic na magma. Ano sila man ang pinaka-first na form? O sa composition sa tulitic magma? Taas og
Ha? Hmm? Tama. FE og mg, di ba? Taas siya og FE og mg. Karon pag FE og mg nimo is ma-consume na siya, siyempre i-melt mo na og yapon, maka-create ka og unsa na pwede na zone? Calc, alkaline. Mo na ni imong mga intermediate rocks. Intermediate rocks. Tama ba? So far? Karon, na-consume na imong FE ug mg. Na-consume sa tulutik na magma, na-consume na sa alkaline na magma. Unsa na lang mabilin? Unsa na lang mabilin? Felsic. Ganun felsic ang tawag na? Ganun felsic? Ha? Ganun felsic ang tawag na? Oh, feldspar og silica, di ba? Sila na lang mabilin. Karon ang makreate niya ng mga volcanoes, giwi sa volcano. Sa volcano kay alkaline. So ang concept lang ani daw is maski pa oceanic ang Pilipinas, kung na-consume na imong iron ug magnesium sa imong kanina environment tungod sa aning back arc variation diagram, may possibility maka-create gyapon kag mga alkaline na mga magmas. Kaya na-consume na imong iron ug magnesium. Nag-guess yung concept wala? Parang honest good. Wala mo. Ha? Bowen's fraction series, familiar ka? Familiar ka? Bowen's? Ikaw, familiar ka, Bowen's? Pero ang Bowen's fraction series, kasi ang three pinaka-importante na nasa Bowen's. Fe, Mg, ug silica. So pag kaning imagine niyo kaning sila tanan is 100% ang ilang life mo. Karon pag na-consume na imong Fe ug Mg, mahimo siyang mafic magma. Pero dili maganda siya ma-consume entirely, di ba? Kaya mabilin, which creates your alkaline magma. Karon to dili man nimo pwede i-consume ang imong Fe ug Mg ay imong silica sa very low temperature, ay very high temperature, high pressure environment. Kay dili man siya stable. Unsay mabilin di ba ang silica? So as you go along sa process, ang Fe ug Mg nimo nagababa, pero ang silica nimo consistent siya na 100%. Until such time na siya na lang ang pwede mahimong, siya lang ang pwede nimo mahimong makrystallize nimo. Ano siya concept? Okay. Wala ako tubig. Ah, Nana mo structural review, wala pa? Ha? Wala pa? Okay. So, natin yung tawag na strike slip duplexes. So, natin yung tawag na extensional strike slip na duplex o compressional strike slip na duplex. Ano ang negative flower structure ang tawag sa extensional? Ano? Okay? 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 Di ba, ma-extend, hulog, di ba? Muna negative. Pag compression na, syempre, magsakasaka man siya, muna positive. Yan lang kasimple lang math, ana. So, karon ay, so yun naman, nagulog yun, di ba? Binawangan lang ta. Pulsid. Ayun na yun eh. Kaya kayo yun eh. Okay, karon kasi familiar sa left lateral na stepping. Isa pa na Philippine fault na may left lateral na left stepping fault. Familiar mo, dili? Familiar, everybody ka mo? Familiar mo? Okay lang kung dili. Okay lang, review mo. Nagbayad mo. Familiar mo, dili? Kamo, familiar mo, dili? Okay. So, ang left stepping na left lateral fault, example na may left stepping. Example, Philippine fault zone. Ang feature yun na niya, diba, left step, left ne, pero nag-step siya, mo siya ladder ba? Mo siya ladder. Nag-step siya towards left. Nagas niyo? Clear so far? Karon, kami nag-block, asa sa padulong? Ha? Pagdulog-liit ka diya. Ano na block? Ano na padulong? Ha? Padali pasaka, di ba? Kanina block asa padulong? Pababa. So, siya may tabo din sa sulod. Ma-open siya. Mag-extend. So, mga mga features sa extensional ng mga strike slip duplexes. Pag ang imuhang movement is the same sa imuhang stepping or sa bend niya, automatic extensional siya.
Sige, what will happen kung naamoy left lateral na right stepping? Kanina block mo na, og kanina block mo saka, kasi may tawag sa tunga, mag-compress siya. So mag-create ka mga mountainous na mga, yan sila. Sorry. Kano ko nakasunod? Thank you sa tubig. So, may tabi is, sa mo, kaya nag-compress man ka, so makakreate ka positive na flowers. So, nag-gets yung concept. Kaya mo ito ng left of red lateral. Promise yun. Promise nila. Kaya tanan. So, bakit ano mo ay left me, ana? Wow. Ako ito mo ay right. Sure me? Ikaw. Sure ka, ikaw. Dili pa. Dili pa. Dili ta mundo ko, di ka kabalo. For example, focus. Focus. Para sa inyo, ano yung review? Example, nakakaibuha ka blocks. Nakakaibuha ka blocks. Kani left or right lateral? Ha? Right? Right lateral ni? Ano right lateral man siya? Kani? Di, parehara na ang perspective. Masipag ito. Tuyo pa, be. Parehara na. Masipag ka sa kanya. Parehara na. Oh. Parehara na siya. Di na siya mabago. Ang simple lang na is kung unsa ang block na padulong sa imo mo movement. Ayaw isip. Da. Da. Di ba pareha lang? So anything, kung unsa ang block na padulong sa imo mao ang movement sa imong fault. So clear ka ani? Clear ka ani? Ang Philippine fault zone sa type na fault. Left lateral na left stepping. Muna kung nakapansin niyo ang space sa inyong Philippine fault zone, na dito na-concentrate yung mineralization. Kaya nag-extend mga dito na portion. Nag-gusto nyo? Tama ba? Bahala mo. Nagbayad ka mag-pinabayad nyo doon. 200,000. Okay. So karon, hindi familiar sa sigma. Kasi meaning sa sigma. Sigma, sipin. Pre, ano yung sigma? Ano yung sigma? Ano yung sigma? Sigma is basically ang level of stress na kaya ihatag or energy. Sigma 1 ang pinakakusog na energy, sigma 2 ang middle, sigma 3 ang pinakahinay. Okay? Ano mo bili pa? Sige, nag-review ito. Ito na eh. Kung sa pag-among block, ang gano'n lang pag normal fault daw, saan naganaw pag normal fault? Ito no. Ha? Hanging wall o footwall? Hanging wall? Okay? Normal fault. So, ang normal fault daw, ang sigma 1 is vertical, nasa taas. Ang sigma 2 and 3 mo, diba, ano man na kayo may dapat perpendicular sa dira. Sigma 1, dire, sa sigma 2, dire, sigma 3, dire. So, may tabo karon ka, sigma 1 yung nasa taas, kaya niya i-push imong block, which is maka-create ka normal faults. Clear ka? Clear so far? Ang thrust fault, ito ang thrust fault. Reverse fault na low angle. So karon, kung low angle sa reverse fault, ang sigma 3 daw nimo is vertical, which is pinakahinay, sigma 1 nimo is nadre, and sigma 2 nimo is nadre. Clear? Karon kay sigma 1 nimo is naman dre, kaya niya i-push pasaka ang imong block which creates your thrust fault. Clear? Ang question ako karon, always, ganun mas common ang thrust fault kaysa sa reverse fault. Diba ang reverse fault kay steeply dipping na lang siya, na ang hangin wall ang isaka. Ganun mas common ang thrust fault compared sa imong reverse fault. Ha? Sa energy? Siyempre, correct. Kung steeply dipping ang imong fault, nagari imong sigma 1, kung saan mo siya isaka, di ba? Lisod kayo siya isaka. Dapat kusog kayo mo energy para masaka nimo ang imong hanging wall. So mo na mas common gud ang thrust fault na nakahigda. Ay, ang thrust fault na nakahigda. Ang reverse fault na nakahigda kay mas dali siya i-push masaka. Okay? And number 3, strike slip faults. Ang strike slip daw ang strike slip.
Ang duha nimo kay di ba ana, di ba? So, ang sigma 2 daw nimo is vertical, sigma 1 nimo is horizontal, sigma 3 nimo is na dire. Ang question ako karon is strike slip niya or dili? Strike slip niya or dili? Strike slip. Strike slip niya or dili? No. Strike slip or dili? Strike slip. Ah, kani. Dili, nagbulag-ulad po na sila. Pero, lahi lang ang ilang speed. Lahi lang ang ilang speed. Strike slip or dili? Strike slip gapon? Nga naman. Dili mo siya nagingana. Pareha sila movement. Ha? Strike slip dili. Strike slip dili. Yes or no? Simple lang kayo. Yes or no? Yes. Strike slip na or dili? Sabay sila liliyo. Wala sila nag... Oh, sige, anak. Mas sila gamay. Strike slip or dili? Strike slip gapon. Kay, saan ako? Dili. Strike slip gapon siya. Kay, ang strike slip, hindi siya nag-necessary mean na kontra ang imuhang duha nga plates. Okay lang na natawag sa strike slip pag ang isa is mas fast compared sa isa. So pag ang other plate nimo is faster than the other plate, pwede din siya tawagong strike slip. Hindi siya necessary na pag dapat nag-ingana sila always. Okay, clear ta? Okay. Clear ba so far? Children? Ha? Okay, sa natin yung tawag na Riedel shears. Hindi mo hinga. Ako gusto na kumahinga. Wala mo choice. Wala lang. Ah, kita mo sa Riedel shears. Ah, kasi familiar. Wala, pag gusto mo sa birth, hindi familiar. Wala mo na. Kasi familiar. Wala. Kati kami. So, ang Riedel shears, doon na siya. Riedel shears and sigmoids. Ang Riedel shears is low temperature, tapos brittle deformation. Kani siya, high, hello, high temperature, ductile ang iyang deformation. Okay. Ang Riedel shear karon is, pag nakay-faulting, nakay-makreate na shears in between. Example kani. Na may makita ng mga shears in between, di ba? So dapat, explain nato siya karon. Let's say na may isa ka fault o isa ka fault. Duwa siya ka fault ha, duwa siya ka fault. Kaning fault number 1 and fault number 2, naa dapat sila separate na movement. So example, kani siya is left lateral, kani po dapat siya is left lateral. Clear ta? Individual faults, duwa nga buo, lain-lain movement. Karon dapat ang duhanin mo ka fault karon sabay or sabay sila mo lihok. Pag sabay mo lihok kani siya, brittle na environment ha. Pag musaka ni kanimo na usay makreate niya. Di ba mga shears in between. Clear? Sa mga ning matawag ito na Riedel shears. Okay? Clear ta? Okay. Kung kanila yung tanawon, usay movement ana. Kung kanila yung tanawon, usay movement ana. Right or left? Right. Anong right man? Kay right kani. Inga na. Pero always remember na pag Riedel shears, dapat separate fault, fault 1 and fault 2 na naay same movement. So ano siya, muna sa right tanawon kung nga inyong basayahan, pero always remember na pag Riedel shear, fault 1 and fault 2 gina siya. Clear? Then sabay siya muli creating these types of shears. So karon, ang ganun lang, pag ang shear daw mo is less than 45 degrees, mga acute siya, acute angle, ang tawag sa kay synthetic shears. Pag acute angle. Pero pag dili siya, pag obtuse siya, ano tawag? Anti-etic. Mati, bahala. Example, mo ni inyuhang shear, mo ni yung shear. Mo ni mga shears in between, di ba? Kanya siya, pag i-angle ni mo ni,
acute na siya kani yung ani acute gagmay. Pero mo mga synthetic shears nimo. Pero kani na mga angles, kani mga extension na lagyo na kayo. Yung kita. Hindi na ako maklaro. Kani mga ngani. Kani mga dag angle kana. Mo na ginatawag na ito na antithetic. Usually, ang synthetic shears is halos parallel siya sa imuhang movement sa imuhang fault. So kani, ito tag lahi na po. Sakit kung matagkalit ba. Asa ang fault number 1 dira? Asa ang fault number 1? Ay kanayo si Carol Benz. Asa ang fault number 1? So ito. Ay kaulo sila. Tindog. And, asa na bet? Okay. Fault number 1. Fault number 2. Asa? Asa ang fault number 2? Repeat. Kanang jumbo. Pinaka-leadership tayo boy. Maulo ba ito? Ha? Ana, okay. So, kung namin fault number 1 and fault number 2, kung sa'yo movement niya karon? Kung sa'yo movement niya karon? Vertical na ha, vertical. So, dapat normal o reverse na. So, kung nasa fault number 1 or fault number 2 sa movement niya, kana? Gwapo na, i-drawing mo. Vertical na. Vertical ha? Dito siya horizontal. Meaning, naka-face tayo mo ba? So, dapat hanggang na siya. Reverse or normal fault lang na. So, sa movement, ano? Ha? Normal? Isa yung normal fault. Lagri mo tanan? Isa yung normal fault. Isa yung reverse fault. So, answer is? La. Answer is? Normal. Ala, hindi lagi makita. Normal fault. So, kung makita ninyo, ang primary shears ni mo is kani sila. Then, syempre, kung musaka ni, munaog ni, dapat di ba duwa siya ka-movement always, di ba? Di ba? So, dapat kayo siya, nagliyok siya normal fault, tapos mga create mode shears in between. Kasi pa, ang isa rin yung key indicator, nakabalo mo na reader shear, yun yung tanaw. Stock works, tama. Pero unsa ang pinaka-key, nakabalo mo na reader, yun yung tanaw. Dapat, ha? Sorry kayo, ha? Ha? Detail, tama. Pero gano'n, di ba, base dira. Kasi po, sige, tama ka, naka-normal fault. Nakita ka sa duwa ka fault, nakita ka sa primary shears. Kung sa parang isa ka key, nakabalo ka na, ang isa ba, hindi sila liyok ba yun? Ano ba? Ha? Parehag? Direction, regardless sa direction. Sumbaga dyan, right? Sumbaga imong right na kamot. Bag, sumbag right na. Sige, sumbag. So, ayaw magsabay. Sumbag po. Sige mag-direction. Sabay ang timing dili. Diba, dili. So, maski pa na kayo same direction, mo na problema sa stereo net. Kaya sa pala kay north-south trending na reverse fault. Sa po kay north-south trending na normal fault. Pero sa stereo net, gina-plot mo siya sa kay north-south. So, may ganun interpretation, di ba? So, dapat maging careful pag ginagamit niya ng mga structures. So, saan ang pinaka-key, nakabalo mo na sabay na sila lihok? Ha? Dilation? Wala ito, mga structure. Usa pa? Dito na natin yung tubangan. Ha? Ha? Asa? Shear? Usa pa? Ah. Siyempre, dapat ang mineralization sa inyong faults is mo po ang mineralization sa inyong shear. Example, ang mineralization sa inyong fault there is carbonates, di ba? Basta yung puti, di ba? Dapat yung shear, kasi genetic man siya, carbonates pwede ang iyang ma-form. Di ba? Nagkat niyo? Oh, kana. Dugoy, uy, lag kayo, uy. Lulululu. Di mo ratol, kana. Diba, carbonates ang inyong duwa ka fault, nagitulog nila. Pero ang inyong shear, dapat carbonates po, di ba? Kung kabalo mo na carbonates ang shears, carbonates ang duwa ka fault, automatic, kabalo mo na, genetic siya. Nga importante man siya nga. Let's say sulfides ang nasa tunga.
Isa mo, sulfur sa nasa to nga. Sige. Sino nyo, timing, same ang timing or dili? Nga dili man. Siyempre, magsilawon sabay. Di ba dili ka magsabay ng kambal, gani nga. Kambal na sila gawas. Oo, kayo masila ninyo. Wala ka kay kambal na anak, bay. Ang ina sa carbonates at sulfides. Dili ka na sabay ng carbonate sulfides. Nakakita lang timing. So, mo nang, makabula mo na syngenetic siya, sa fourth ninyo, carbonates, ang inyong shares, carbonates. Ang nangyayari ito nga is-sulfides, kabalo mo na may two mineralization events. Na naman sulfide na nasulod, tapos nakat siya og fault, mo na yung secondary event. So regardless, okay. Ano asa ang fault number one? Ha? Okay lang, pagsuri eh. Ikaw. Asa yung fault number one? So, pwede naman itudlo. Hindi kasi ano yun, ABCs. Ano yung red? Okay, tama ka. Ikaw nan. Ikaw nan, no? Asa isa ka fault mo? Ano sa PCAS? Based dira sa kanang figure, kung sa movement ana. Based sa kanang figure ha, mao na ning fault number one. Mao na ning fault number two. Karon, klaro na, makano na yung shears dili. Maklaro na yung shears dili. Oh, makano yung shears. Based sa shears karon unsay movement niya? Ha? Normal? Reverse, kasi nga na normal. Ano yun? Oh, gusto ko maglalis ba? Kaya normal. Normal. Reverse. Reverse mo ha? Sige lang, anong reverse mo ha? Jex, isabay lang mo Jex. May gumo mo ba? Anong reverse mo normal? Oh. Oh. Anong reverse mo? Ano mo normal? So, hindi na lang. Hindi lang. Karay, karay. Di maratol, di maratol. Wow. Fault number one, tama mali. Tama ang movement sa fault number one o mali. Hindi lang ang pangalan ko, kinsa ha, para walay bias. Fault number one, tama mali. Ha? Ah, sige, gihod. So ba? Pero ba yung fault number one ni tama mali. Ah, na name drop. Tama mali. Ah, tama. Fault number two, tama o mali? Ay, mali mali. Let's say, sa mga kauban. Tama mali. Mali. Anong mali man? Dapat same of movement o based din sa shears. Anong mali man? Dapat dali siya, di ba? Kumagaya na yung concept na ito. Nakakamit ka niyo. Kung pasaka ni pababa ni, di ba yan? With form. Logic lang yan, di ba? Di man siya, wala ko yun na wala kayo sa akin. Wala ginamina, wala ko ginamina. Basta isipin mo. So, ang kasabi lang ako is, ang isa lang na kailangan i-correct for that is ang movement na gidrawing niya is panahog dere and pasaka dere, which is, imagine na if na may duha ka blocks na panahog, nga ni bang ma-form niya or dili? Siyempre, dili, di ba? So, dapat opposite direction gid siya. So, dapat kani siya is pasaka, kani is panahog. Based dere sa drawing, tama niya or mali? Tama siya. So, basically, ang ma-form na to dere is mga normal po.
Ang isa ka very 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 critical kayo sa ano ng mga features is that pag nakita niyo siya once, never na niyo siya ma-unsee. Sa naman field work ang tug. Ha? Agency visit lang. Okay. I-expect mo na, nag-field ko na. No, sure. Sige, pwede na to i-arrange. I-try na ako i-arrange. Kung pwede ba sa mo. Pero, ayaw niyo siya ayaw niyo siya kung sa as, murag mugas to pang sug para sa inyo. Kaya mag-try ko akong best sa food mo. Pero, ang sa lang is ano ba, ang transpo ka mo, nagbaloy. Ay, pag-asusang. Joke lang. Sige, okay. So, pag makita niyo siya once, makita niyo siya always ng mga picture. Kasi hindi na niyo siya man-see ever. And, kani, mo na mga sigmoidal structures, very different siya sa brittle deformation. Nanong different siya? Kaya dili siya di siya mag-break, di ba? Kaya ductile lang man siya, meaning mahimo lang, magbusayaw lang ang imong structure. Kaning mga nasa to nga, kaning mga naa sa to nga, kaning nasa to nga, wala ginatawag niya mga intra-class. So kani siya ng mga class, kailangan imong reference na mutuyok ang imuhang, for example, kani siya, pangit mo drawing ba ito? Dili necessarily, ano mo tayo, ito ba lang diretso? Anak siya sa mga tayo, Gym Boys ba? Si Kent ba? Gym Boys, si Kent Karanday, si Lawas ba? Ano siya na, exclusive lang ba daw ang normal fall sa Riddle Shear? Doon siya necessarily, dili. Example lang. Example lang. Example, daga mo example. Kung na may movement, sino mo sana? Ano lang? Ayan na. Reverse fold. Reverse fold siya, pero middle shear lang yapon siya. So depende siya always kung saan linya ang dipping, asaon sa. Ang importante dira is kabalo mo dapat utanaw kung sa itsura sa inyong shears. Okay? Here ka, for the ductile deformation, kung pansin ninyo, nakita ninyo na picture kanina kanina mo nag-bulge. Or nag-bulge. Mura siya matuyok ba? Hindi mo na kung tuwing eh. Nagtuyok siya pana. So kana siya, meaning nag-rotate ang imong intraclass, meaning ang movement nimo gikan dire, gikan po dire sa baba. So ano siya is left or right lateral? Left or right? Ha? Example lang, kumon yan, nag-rotate siya. Iwato eh. Left or right? Left lateral. Correct. Dire. Nag-rotate po siya dire. Na may arrow, tika saan na eh. Pero kung tanawan ninyo ang intraclass ninyo, nag-rotate siya, di ba? Nasa bulge. So left gapan siya. So mga na ang mga features sa sigmoids, mga ductile deformation. Anong question? Okay, debatable din siya na question, pero mas ginabilib na ako kung gusto. Ang fault, ang trasa ang fault mulusot. Mabot ang fault sa brittle or sa ductile deformation, sa man. Sa brittle na siya kutob. Ha? Mabot ang fault. Diba po, namoy fault, brittle dire, ductile dire. Ang fault mulusot sa ductile deformation or dili? Ha? Mulusot? Mulusot? Mulusot. Pero lahi lang siya og deformation. Instead na brittle ang yung deformation, mga shears, sigmoidal ang iyang ma-form. Clear ta? Okay. Kailangan natin i-touch ang structural geology kay importante siya sa porphyry copper. Pero wakat na nagsugod dyan sa porphyry copper. Magsugod pa ta. Okay pa mo, gusto niya mag-break. Kasi, let's go. Ihita mga 5 minutes.
Amot na, yun ako, kompleto na ta. Okay na mo, tanan. So, mag-start na sa porphyry copper. Ano nga ni siya, ang approach na to. Di ba nagkaroon mag lectures about porphyry copper? If ever na may mga terms na kalibugan or mga terms na dili pa kayo ninyo siya ma-gets, i-try na akong best na ma-explain siya in na masabta itong kanan. Kailangan ko ang science po sa nagatudlo. So, charata. Okay, tarata. If ever na may mga nadungog na terms sa una na medyo vague sa inyo, i-open lang ninyo diretso. Ay, magkahulaw mag-ask. Okay. So, by definition daw, ang porphyry copper is large na low to medium grade deposit. So, ano okay lang na low to medium siya, ang grade niya. Okay? So, large man siya. So, meaning, ang ginamina mo is ang volume, dili ang grade. Let's remember that. Ang epithermal, ang ginamina ninyo is ang grade, dili ang volume. Okay? Tapos, ang primary daw is chalcopyrite and molybdenite. Nag-exhibit sa hypogene, sulfide, and alteration silicate zoning. So, pag masulti mo hypogene, kasi pasagot na. Kanang simplified lang kayo na terms. Shallow, deep, pero sa mini siya, ayun, hypogene. Hindi pa sa hypogene. Ito yun eh. Primary. Siya. Pero siya yung pinakauna ng mineral. Di ba? Ang supergene is second that. Tama. Primary manuticus. Ang supergene basically is ang cause or ang tungkol sa website sa imuhang hypogene sa ang ma-form. Okay? Then, temporally and spatially related to an epizonal calc-alkaline porphyritic intrusion. So, ganyan na kaning calc-alkaline calc-alkaline rocks, na-explain siya nga nung siya ang pinaka-key, di ba? To carry metal budget. Nga na ganito kay? Tungod sa mineral? Hornblende. Kaya na ay tubig ang hornblende. Okay? Then, chalcopyrite daw ang pinaka-dominant na economic copper sulfide. Then, panagsa lang ang bornite. Tapos napoy, panagsa na molybdenite. Pero kanin siya, always take note na ang porphyry copper ng mga studies kay Silito, kanan sa kalibutan is based sa continental margins. Doon siya based sa oceanic setting. So, kung saan man nag-retulog nila sa continental, ayaw niyo siya lang i-apply directly sa oceanic setting. Example, kailangan nasa potassic alteration. So, key mineral sa potassic alteration. Magnetite, secondary magnetite of K-feldspar. Karon sa oceanic setting, naman K-feldspar wala. Or na, pero tingnan siya kadaghan o wala. Gamay lang siya. For the very simple reason na wala tayo potassium sa tuang magma. Diba? Then, natin tawag na prograde and retrograde alteration stages. Dito, tawag niya siyang i-discuss one by one. Okay. Then, tama, wala sa nag-next. Ayo. So, for this, dapat daw associated siya sa comagmatic calc-alkaline volcanic rock, then less commonly with alkaline rocks. So, typically, intermediate to felsic composition. Ano meaning sa comagmatic calc-alkaline rocks? Ano meaning sa comagmatic alkaline? So, ayun, yung pala sarili ba? Comagmatic. Kung saan ito na? Ha? Isa sa kamagma, pero lain-lain lang timing. Kaya pagkabalo ko porphyry copper, di ba? Dili naman sa single phase intrusive event. Dagan mo sa phases. So, sa isa ka magmatic chamber ni mo, kakana ko magma. Dagan sa isa ka magma, dagan intrusive events. Clear? So, dapat magmatic imo ang alkaline volcanic. Then, erupted daw sa subaerially 0.5 to 3 million years prior to stock intrusion. Meaning, dapat nibuto na siya. Nga naman, di na kasulti. Yan na. Kaya mahuman na pa. So, dapat daw, ay inyong porphyry copper is nag-erupt siya. Nag-erupt na siya. Unang timing, 0.5 to 3 million years bago ang imuhang intrusion.
So meaning, ibuto sa daan, bago ka ma-create og mineralization sa imong porphyry copper. Explain ako later, mas detail. Then, dapat nakakay erosion. Later, explain ako nga nung importante kayo ang erosion sa imuhang porphyry copper. Kasi pamilyar na kami. Nanapunta ni. Kasi pamilyar na kami. How daw tanan na ni? Kawin mo tanan na ni? Let's sit up to. Kasi yan. Tubag mo children. Sige na lang eh. Okay. Unsa na portion? Muna imo ang basolit. So, di ba na kayo magmatic chamber? Ang magmatic chamber ni mo karon, di ba, subduction, balik gini ba, gini wala. Subduction, magmatic chamber, then volcano, di ba? So, ang ma-form mo, dire, muna imo mga batholith, di ba? Mga batholithic units. Kani sa 5 to 20 kilometers ang kadako sa imong batholith. Yang kanak doon. So, kanang batholith mo karon, automatic na siya, kasi kinakontrol sa imong batholith. Kasi kinakontrol sa imong batholith ba? O sa imong chamber. Magma. Tama, magma. Ang magma, tawag siya na fluid. Anong fluid ang tawag sa magma? Ha? Anong fluid man? Ano definition sa fluid? Ano definition sa fluid? Liquid plus gas. So meaning na may liquid component, napod may gas or vapor component. Ano sa lang bigyan mo magbalik mo 1 million karon nga adlaw. Ang inyong magmatic chamber na contain na magmatic fluid. Ang fluid basically is liquid plus gas. Okay, clear ta? Okay. Pero pag nakakay magmatic chamber na stable lang, then nakakay subsiding ng mga, kasi earthquakes, or kaya nakakay tawag na pressure sa imong magmatic chamber, kasi may tabo sa imong roof. Siyempre, mabuak, di ba? So, pagkabuak niya karon, ay mo magmatic fluid, which is, o saan yung fluid? Liquid plus gas, musaka siya sa imuhang system. Musaka siya. Kaya siguro na blanco ha? Bato nito na. Mga bato ni. Dili ni blanco. So pagsaka ka sa imuhang dili na ako i-clarify na kanina mga intrusive rocks, dili na sila gahi pagsaka ha? Dili sila kanang gahi na bato dili sila saka lang yung tripping mo gani. Unsa sila mga melts, mga magmatic melts di sila. So, pagsaka nila karon, ang first thing ma-form is ang potassic alteration. So potassic alteration, sa itong buha kang fluid, di ba, liquid plus gas. Ang liquid is ang brine, ang gas is ang vapor. Okay. Karon ang first na form, ang brine mo. Ang brine mo karon, which is very salty, very acidic, ta mag-create sa imuhang potassic alteration. Clear? Karon simultaneously, syempre pag naga-deposit ang imong brine, ang imong vapor karon na mas buoyant, mas gaan, kasi tabo saya. Musaka siya sa imong system. So ang imong vapor na very high temperature gapon, very acidic gapon, pag nasa imong na metal budget, maka-create siya high sulfidation epithermal system. Clear? So karon, ang practice, ang vapor na mo karon, nagapon kay vapor, ay structure, ay vapor na structure. Dun sa structure, maka-intercept of any meteoric water or groundwater. So ang acidic nimo na vapor karon or gas, kasi may tabo sa iya, man-neutralize, di ba? So maka-create kag intermediate sulfidation epithermal system. Clear ta? Clear ta? So karon, from the potassic alteration of porphyry copper, nakaka vapor na high temperature, maka-create kag high sulfidation epithermal system. Then pag ang vapor nimo maka-intercept of meteoric or groundwater, man-neutralize, maka-create kag intermediate sulfidation epithermal system. Clear? Mabalik ka sa causative intrusion. Causative intrusion ha? Yung intrusive body or ang causative intrusion nimo, naka-intercept og let's say limestone. Dili lang sa necessarily limestone na, basta any calcareous unit
Maka-create kag skarn. Okay? Pwede ka maka-create og skarn na basalt, pwede ka maka-create og skarn na volcanic lastics. Pero ang pinaka-common lang na maka-create na skarn is ang limestone, kasi siya man ang calcareous dyan. So kung makahit at any calcareous unit, not necessarily just limestone, maka-create kag skarn type na deposit. Clear ka? Tapos, kaning subepithermal daw, ya, tung mura man kaning subepithermal siya, epithermal dapat ang imong mineralization pero mas higher temperature. Kaya kani magduro sa epithermal 150 to 300 degrees Celsius magandang yung temperature range. Maganda sa epithermal, pero sa shallow na nakainit. Karon kanila siya mula pa siya 250. Pero ang imong mineralization, ang imong style pareha lang gapon, so gitawag siya og subepithermal na environment. The next is kaning diatreme breccia or phreatomagmatic breccia. Kanang diatreme bay, kanang wala na nakabutan ang imuhang chamber ba? Uyo, buto na lang. Ayaw mo siyang diatreme. Mga subsurface volcanic eruption. Later, explain ako siya. Okay? So, clear pa. So far, sa model. O, sabon na to. Clear ta? Kamo? Clear ta o sabon na to? Ay mo kaulog. Oh. Kaya ang mga data nag-occur mo siya as pipes. Nag-occur siya as pipes. Magnaga pa kayo mga structural control. No? Kung sa kayo magman, yung boot siya, boom. Samahan siya mahimong dayat. Look, relax na ko. Ay, ikaw? Wait lang. Sige. So, okay ta? Okay ta? O, sabo na to. Clear siya o sabo? Sige, review na to. Okay na eh? Batulit. O saan, pinaka kilometers mag-melt ang imong subducting slab? 90 to 110, di ba? So, ang batulit nimo nasa kita contain na dua ka component. Brine ug ang vapor. Okay. Karon nga mo sa ka imong melt. Ano mo sa ka imong melt sa imong system? Ha? Ano naman? Kaya mo sa ka sa kerosene. Ha? Na-break imuhang magmatic roof. Di ba? Ano pa na-break mo magmatic roof? Faulting, earthquakes, tanan. So kung naka-faulting, naka-earthquakes, masaka imuhang magmatic fluid. O sa ang first ma-deposit? Ha? Brine. Sa ma-create sa imuhang potassic alteration na related sa porphyry copper mineralization. Clear ka? Karon